kami sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Sinabi ng poong mahal, kasalanan ay talikdan, pagsuway ay pagsisihan. Maghahari ng lubusan ng poong Diyos na may kapal. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit ang isa sa mga eskriba kay Jesus at tinanong siya, "Alin pong utos ang pinakamahalaga?" Sumagot si Jesus, "Ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel. Ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito." Tama po, Guro, wika ng eskriba. Totoo ang sinabi ninyo. Iisa ang Diyos at wala nang iba laban sa Kanya. At ang umibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip, at buong lakas. At ang umibig sa kapwa gaya ng kanyang sarili ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain. Nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot, kaya't sinabi niya, "Malapit ka nang mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos." At wala nang nangahas magtanong kay Jesus mula noon. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Inulit lang naman ng eskriba ang sagot ni Jesus, ano ho, mga kapatid. At nabigyan na niya ng stamp of approval ang sinabi ni Jesus sa kanya. Parang siya pa ang credentialing authority. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maaga pa lang narito na tayong mga deboto ng Nazareno sa Quiapo ngayong araw ng Biyernes sa third week of Lent. Ang alam ko, itong misa ng alas 4 ang gumigising sa mga debotong hindi makaparito. Ano ho mga kapatid? Kaya bitbitin natin sila. Lalo ng kanilang mga idinadalangin sa Diyos sa paglapit natin sa Nazareno. Naiintindihan po natin mula sa mga pagbasa sa araw na ito na hindi po pala mapaghihiwalay ang pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. Hindi po sila mapaghihiwalay. Nasasalamin po kasi sa pagmamahal sa kapwa ang pagmamahal sa Diyos. Sa madaling sabi, ang pagmamahal sa kapwa ay pagmamahal sa Diyos. Ganun pa man, hindi po sila pareho. Nauuna po ang pagmamahal sa Diyos. Sumusunod naman ang pagmamahal sa kapwa.
Kung tunay po nating minamahal ang Diyos, aapaw ito sa pagmamahal natin sa kapwa. Ang pinakadakilang kapahayagan po nito ay ang ipinakita ng Nazareno. Pag-aalay ng sarili ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, at buong lakas. Minsanan, pero pang magpakailanman, at para sa lahat. Kaya po niya ito naiituro ay dahil ito siya. Siya po ang matibay nating halimbawa kung paano umibig ng tunay at magmahal ng totoo. Sa ganito ring paraan tayo dapat umibig sa Diyos at sa ating kapwa, kaibigan man siya o kaaway. Ito po ang maglalapit sa atin sa kaharian ng Diyos. At sa pagsusumika po nating isakatuparan ito, mabuti po kung tutuklasin nating muli ang pagmamahal natin sa Diyos. At kung paninibaguhin natin ang ating debosyon sa Nazareno at sa kamahal-mahalan niyang puso para matagpuan po natin ang daan tungo sa pag-iibigan sa isa't isa at sa pag-uunawaan. Minahal po niya tayo, mga kadiboto. Magpahanggang ngayon nananatili po itong totoo at hindi po ito magbabago kailanman. Ang pagmamahal po niyang hindi nagmamaliw, na sinisimbolo ng kamahal-mahalan niyang puso, ang siyang magpapabago naman sa ating puso. Napilit inaalipin ng pinagbabahabahaging mga gusto. Hinihila sa isang direksyon, hinihila sa isa pang direksyon, at sa lahat ng direksyon ng ating mga gusto. Ang tawag dito, mga kapatid, konsumerismo. Maging ang misa at pagsamba sa Diyos, nagiging biktima ng konsumerismo. Sa paanong paraan? Kung ikaw halimbawa ay gustong magsimba at meron kang sasakyan, ayaw mong maglakad sa Quiapo, di doon ka pupunta sa malawak ang parking lot. O kaya naman, kung mas komportable ka sa English na misa, di magsha-shopping ka. Saan ba may English na misa? Nagiging commodity, nagiging produkto ang pagsamba. Maging ito ay nagiging consumable. At pag ito ay nagiging consumable, nagiging disposable. Kaya mahalaga pong mapagningas nating maalab ang ating debosyon, minamahal kong mga kapatid, para maranasan nating muli ang malalim na ligayang hatid ng tunay na pagsamba at pagsisilbi kung tayo'y nanghihinawa na, at para manumbalik na rin ang kahinahunang hatid ng ating pananalig kung ang ating kalooban ay nagre-rebelde na. Dito po tayo magsisimula o muling magsisimula sa pagpapalaganap ng kabutihan sa abot ng ating makakaya, sa abot ng ating lakas, at sa abot ng ating panahon, saan man tayo nalilinya, anuman ang ating kapasidad, hanggang sa huli, kasama natin siya't katuwang sa bawat ginagawa nating hakbang.
Patuloy nawang dumaloy sa ating puso ang biyaya ng paghilom sa mga sakit na ating dinanas o idinulot. Palakasin nawa ng Nazareno ang kakayahan nating umibig at magsilbi. Mahal na pong Jesus Nazareno, tinuruan niyo po kaming magmahal kung paano kayo nagmamahal. Tulungan niyo na rin po kami sa pagsasabuhay ng inyong buhay na halimbawa.